Hello everyone, it's Ate Mai again and I am back for another content creation tip of the day. The last episode natin, we have discussed some content ideas and I'm hoping na at this time, meron na kayo somehow idea on what content you're going to upload in your respective pages. Sana nakatulong. So now that you already have your contents, let's talk about posting. Ito lang po naman yung ginagawa ko. Again, I'm not an expert, pero bilang bago dito sa mundo ng Meta, ito po yung nakikita ko na nagwo-work sa akin. And based din naman sa mga research ko, sinusunod ko lang and I find na it also works for me. So I thought I would share it with you. Ano yung una? Number one is naging consistent ako in terms of the type of content na ipinuput out ko. So kung bibisitahin niyo po yung page ko umiikot lang sa 3 topic. So, number 1, sa umaga, nagpo-post po ako ng daily vlog na reels. Okay? And then, pagdating naman po ng middle of the day, nagpo-post ako ng video or shoutouts or something like that. Or, in between po, every 2 hours, nagpo-post din ako ng mga stories. And then, sa gabi, itong content creation tip of the day po, from Monday to Friday meron ako. So, off ako ng 2 days. Wala akong content creation tip of the day. Pero po yung reels ko, yung aking daily vlog, araw-araw po talaga yon mula Monday hanggang Sunday. Hindi po ako nag-i-skip. And then, in between po, again, meron po ako mga stories na napopost. We can post up to 10 stories in a day naman. So, wala namang problema doon. And then, bago po ako matulog, about 11:45 PM dito po sa Canada, nagpo-post ako ng picture, motivational picture. So, doon lang po umiikot yung yung aking mga post. Meron akong daily vlog sa umaga, and then random videos, sa middle of the day, sa gabi, content creation tip, and then sa gabi po, or sa bago ko matulog, ay yung motivation. Ang maganda po kasi doon, kapag meron kayong format na ganun, or meron kayong routine, nate-train ng algorithm, nate-train din ng audience ninyo, so your audience know what to expect. Kung ikaw yung someone na, okay, maisipan mo lang mag-post or maisipan mo lang kung ano yung i-post, hindi na alam ng tao or hindi alam ng audience mo, ano ba yung value na ino-offer mo. So at least, sa page ko po, once nagpunta sa akin ang tao sa page ko, they know what to expect. They know na, oh okay, siguro may daily vlog siya ngayon. Train your audience what to expect in your channel. So kung puro cooking ka, specifically what time ka nagluluto, what time mo siya ina-upload, those are very important ones. Sis Mai, grabe naman yan. Mula umaga hanggang gabi nagpo-post ka, tas may daily vlog ka. Paano mo na ma-manage yun? Meron po kasi tayong option to create our post in advance. At yun po ang ituturo ko sa inyo next time. Kaya follow nyo po ako and para po sama-sama tayo. Tutulungan ko po kayo and i-share ko po sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko na somehow ay nakakatulong para mag-grow ang aking followers at the same time ang aking engagement. Kung hindi nyo naman po kayang mag-post ng ganun kadami sa isang araw, be consistent po, mag-post po kayo ng content for at least 4 times a week. Pero ang key lang po, you have to upload it at the same exact time every day. Okay? So kung hindi niyo po kaya yung ginagawa namin na maramihang post talaga, well, this is, trabaho ko na po kasi ito, no? So, I'm a full-time content creator, kaya okay lang po sa akin. And sa tagal-tagal ko na po sa content creation world, mula pa sa aking YouTube, medyo madali na po sa akin ito. But I understand po na for some, mahirap talaga mag-isip ng content, mahirap mag-edit, mahirap mag-film, mahirap po talaga sa umpisa. Pero alam niyo po, kapag halimbawa ay ginagawa niyo na siya lagi, everything becomes easier. We will talk about editing and filming and those kind of stuff later on. But I'm hoping po that dito sa video na to, matuto kayo na kumbaga, maging consistent po in terms of the time ng pag-upload ninyo and then makapag-isip po kayo anong klaseng content yung ilalagay ninyo. So, for example po, cooking. Cooking ang inyong content, Siyempre po, kung vlog ng cooking, ang ipifilm mo lang naman doon yung mismong pagluluto. So, sa stories nyo or gawa po kayo ng ibang video naman, syempre may clip ka na rin naman nun, di ba? So, yung clip mo na yun ng video, ng paghihiwa ng mga ingredients mo, i-upload mo naman do sa middle of the day na content mo, kung gusto nyo po na mag-provide ng content. Pero the more contents you put out kasi, parang yung algorithm mo tumataas.
yung nagiging mas pabor sa'yo ang algorithm kasi nakikita ni Facebook na active ka talaga, di ba? And kapag po halimbawa super busy at hindi ko talaga siya magawa, then I don't do it. Wala naman po mawawala. At the end of the day, importante pa rin po yung mental health natin. Kapag pagod, okay lang magpahinga. But promise yourself, you're never going to stop. So, wag po kayong don't feel bad na, let's say, halimbawa, itong araw na to, hindi ka nakapag-upload kasi masama talaga yung pakiramdam mo hindi ka talaga motivated. Ang masama po kung nagiging pattern mo na yon. Kung halimbawa, araw-araw na tinatamad ka na, iba na yon, no? So, kailangan medyo paluin na natin yung sarili natin because it's not gonna help our, yung pag-fulfill natin sa dreams natin. Okay po? So, I hope na nakatulong po itong ating content creation tips of the day. And tomorrow naman po, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-schedule ng post dito sa Facebook para ma-manage nyo po mabuti ang inyong time without sacrificing yung opportunity ninyo para ma-promote ni algorithm. Okay? So, thank you so much everyone. Sana po ay i-follow nyo ako. At kung meron po kayong questions, i-comment nyo lang po sa baba and I'll be more than happy to answer any questions as much as I can po. Okay? So, God bless everyone. Let's all win together. Bye-bye for now.